na puno ng sariwang amoy ng sinigang na hipon ng kusina. Paborito ni Dennis. Kinakabahan ako, pero may halong pananabik. Anibersaryo namin ngayon, 10 taon. 10 taon ng pagmamahalan, pagtitiwala, at pagbuo ng pangarap. Ilang minuto na lang, darating na siya. Inayos ko ang lamesa, inilabas ang wine na matagal na naming itinago. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa sala. Napangiti ako. Si Dennis na. "Hon, nandito na ako." Sigaw niya, halatang nagmamadali. "Medyo matagal ka yata, mahal?" Tanong ko habang papalabas ng kusina. Nakita ko siyang nagmamadaling nagtanggal ng sapatos at doon ko napansin ang kanyang cellphone. Nakabaligtad sa sofa, maliwanag ang screen. Hindi ko sana papansinin, pero may kung anong kumurot sa dibdib ko. Para bang may bumulong na tingnan ko. Isang mabilis na tingin lang, sabi ng isip ko. Hindi ko inasahan ang sumalubong sa akin. Isang video call. Isang mukha ng babae na nakangiti. Halatang kakagaling lang sa isang masinsinang pag-uusap. At ang boses ni Dennis, malinaw na malinaw, galing sa speaker na naiwan niyang naka-on. "Marga, konting tiis na lang. Malapit na tayong makalaya sa lahat ng ito." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi. Hindi ito totoo. Nagkamali lang ako ng dinig. Unti-unti kong nilapitan ng telepono, nanginginig ang mga kamay, at doon ko nakita ang mukha niya. Si Marga, ang sikat na modelo na laging nasa TV at magazine. Hindi ako nagkamali. Niyaya niya si Dennis sa isang mamahaling restaurant bukas. Hindi para sa business meeting, kundi para sa anibersaryo nila. At sa isang sulok ng screen, may maliit na text message na nagpalamig ng dugo ko. "Kumusta na ang plano mo kay Alona? Sana ayusin mo na. Kailangan ko na ng pera mo." Buong mundo ko gumuho sa isang iglap. Ang 10 taon, ang pagtitiwala, ang pagmamahal, lahat. Isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ko ang init na unti-unting kumalat sa aking mga mata, pero pinigilan ko ang luha. Hindi ako iiyak. Hindi ako susuko ng ganito lang. May plano sila. Kung gayon, maglalaro rin ako. Isang plano na mas masakit, mas malalim kaysa sa iniisip nila. Pumikit ako ng mariin, pinipilit kalmahin ang sarili. Nang iminulat ko ang mga mata ko, hindi na ako ang dating Alona. Hindi na ang Alona na mapagmahal at mapagtiwala. Ang Alona na nakatayo ngayon ay punong-puno ng galit, ng pait at ng uhaw sa hustisya. Medyo nabigla si Dennis nang makita akong nakatayo sa tabi ng sofa, nakangiti. Isang pilit na ngiti. "Hon, kanina ka pa dyan. Pasensya na. May importanteng tawag lang sa trabaho." "Oo, kanina pa." Sagot ko, at narinig ko ang lamig sa boses ko. "Tara na, mahal. Naghanda ako ng paborito mong sinigang. Ipagdiriwang natin ang 10 taon natin." Habang kumakain kami, pilit kong ngumiti. Pilit na nakikipagkwentuhan sa kanya. Pero ang bawat kagat, bawat sulyap niya, ay parang lason na unti-unting lumalason sa akin. Nakait ako ang phone niya. Muli akong napatingin at lalong sumikip ang dibdib ko. Gabi na. Nakahiga kami sa kama. Niyakap ako ni Dennis, binulungan ng matatamis na salita. "Mahal na mahal kita, Alona. Ikaw lang ang buhay ko." Iyon ang huling halik. Ang huling yakap ng pagkakanulo. Hindi na ako si Alona. Hindi na. Hindi pa ngayon. Ang bawat ingay ng ambulansya na papalayo ay parang pako sa kabaong ng konsensya ko. Tumayo ako sa gilid ng bangin. Ang hangin sa tabing dagat ay malakas. Kasabay ng panginginig ng buong katawan ko. Si Alona. Wala na siya. Ang asawa ko. "Sir Dennis, kailangan po kayong umuwi. Napakalamig na po rito." Sabi ng puli. Umuwi ako. Ang bahay namin, dati puno ng buhay at pagmamahalan, ngayon ay parang libingan. Ang bawat sulok, bawat gamit, ay sumisigaw ng pangalan ni Alona. Ang sulat niya, nakalatag sa mesa, binalot ng tape, ang bawat letra.
Hindi ko na kaya, Dennis. Patawarin mo ako. Kasinungalingan. Alam kong kasinungalingan. Ang sakit, ang galit, ang takot. Lahat ay nagsasayaw sa loob ko. Naramdaman ko ang presensya niya. Si Marga. Lumapit siya. Niyakap ako mula sa likod. Dennis, ayos ka lang? Nandito ako. Kasama mo. Pero ang yakap niya ay hindi nakakapagpagaan. Bagkus, parang lubid na lalong humihigpit sa leeg ko. Marga, anong gagawin natin? Patay na si Alona. Paano kung may maghinala? Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Dennis, wala tayong kasalanan. Si Alona ang pumili niyan. Hindi mo siya pinilit. Ang lamig ng boses niya ay nagpakaba sa akin. Hindi ba siya nakakaramdam ng kahit konting awa o takot? Para bang mas pinagtutuunan pa niya ng pansin ang kung anong benepisyo ang makukuha namin sa pagkamatay ni Alona. Lumipas ang mga araw. Ang libing ni Alona ay isang bangungot. Napakaraming tao ang umiyak, nagdalamhati. Ang pamilya niya, galit na galit sa akin, pero walang ebidensya. Nagkunwari akong nagdadalamhati, pero sa loob ko hindi ko alam kung anong emosyon ang nangingibabaw. Takot siguro. Takot na mabunyag ang lahat. Marga, sa kabilang banda, ay mas nagiging demanding. Dennis, kailan mo ba ako ipapakilala sa lahat? Ngayong wala na si Alona, wala nang hadlang, hindi ba? Bawat salita niya ay nagpapaalala sa akin ng kasalanan ko. Gusto ko si Marga, oo, pero may bahagi sa akin na hinahanap-hanap ang simple at tahimik na buhay namin ni Alona. Ang mga panahong walang sikreto, walang takot. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa opisina, may nakita akong kahon sa pintuan. Walang pangalan, walang address ng nagpadala. Kinilabutan ako. Dahan-dahan kong binuksan. Sa loob, isang tuyong rosas at sa tabi niyon, isang maliit na replika ng lapida gawa sa bato na may nakasulat na Alona. Patawad. Nalaglag ko ang kahon. Alona? Bulong ko. Imposible. Patay na siya. Hindi ito pwedeng mangyari. Kinabukasan, wala akong ibang inisip kundi ang kahon. Sinabi ko kay Marga, Dennis, guni-guni mo lang yan. O baka naman kalokohan ng pamilya niya na naghihinala sa atin. Pero alam ko sa sarili ko, iba ang pakiramdam. Ang panginginig ng boses ko habang kinakausap siya ay hindi maipaliwanag. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Uminom ako ng alak. Marami. Gusto kong kalimutan ng lahat, pero ang imahe ni Alona, nakangiti, ay patuloy na bumabalik sa isip ko. Hanggang sa nagring ang telepono ko. Unknown number. Pinindot ko ang answer. Kumusta ka na, mahal ko? Nalaglag ang baso ng alak sa kamay ko. Bumalik ang lahat ng dugo sa ulo ko. Ang boses na yon. Ang boses ni Alona. Pero paano? Paano kung buhay siya? Guni-guni lang yan, Dennis. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi, hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa sarili ko. Pero ang bawat panginginig ng boses ni Dennis, ang pamumutla ng mukha niya sa tuwing may kakaibang nangyayari, ay nagpapatunay na hindi lang ito guni-guni. Si Alona, ang asawa niyang patay na raw. Pero bakit pakiramdam ko, buhay pa rin siya at mas malapit kaysa sa akala namin? Nasa set ako para sa isang photoshoot. Dapat ay masaya ako. Sa wakas, malaya na si Dennis. Wala nang Alona na hahadlang sa amin. Pero ang bawat flash ng camera ay parang kidlat na nagpapaliwanag sa dilim ng takot ko. Hindi ako makangiti ng totoo. Ang photographer, naiirita na. Marga, ano ba? Ngiti naman. Para kang nakakita ng multo. Natigilan ako. Multo. Tama siya. Pakiramdam ko, may multo nga. Ang multo ni Alona. Pag-uwi ko sa kondo, sinalubong ako ng tahimik na dilim. Kinakabahan ako. Sinindihan ko lahat ng ilaw. Nagtungo ako sa aking walk-in closet para magpalit.
Pagbukas ko ng aparador, doon ko nakita isang lumang manika. Hindi ko ito pag-aari. Nakaupo sa gitna ng aking mamahaling damit. Ang mukha nito ay hindi malinaw, pero ang mga mata nito, gawa sa butones, ay tila nakatitig sa akin. At sa dibdib ng manika, may nakatarak na pin na may bahid ng tila pulang pintura. Sa ilalim nito, isang maliit na papel, nakasulat. Ang bawat tusok ay para sa bawat kasinungalingan. Nalaglag ko ang dress na hawak ko. Napasigaw ako. Hindi ito guni-guni. Ito ay totoo. Tinawagan ko si Dennis. Halos paus na ang boses ko. Dennis, bumalik ka rito. May nangyayari. Hindi na ito normal. Dumating siya, galit na galit. Marga, ano na naman ba? Hindi ka na nagpapahinga. Baka pinagtitripan ka lang ng mga kapitbahay mo. Pero nang makita niya ang manika, bigla siyang namutla. Nawala ang galit sa mukha niya, napalitan ng matinding takot. Alona, bulong niya. Kinabukasan, habang nasa isang fashion show ako, naglakad ako sa runway, pilit na pinapanatili ang profesionalismo. Pero sa gilid ng mata ko, sa gitna ng mga manunood, nakita ko siya. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo, nakatingin sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ang pakiramdam ko, kilala ko siya. Pagkatapos ng show, nawala na siya. Pero sa dressing room ko, nakita ko ang isang liham, isang lumang card na may sulat kamay. Ito ang mga salitang nababasa ko. Tandaan mo, Marga, ang bawat halik na ibinigay mo sa aking asawa ay isang halik ng kamatayan para sa'yo. Nagmamahal, Alona. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na bumabaon sa dibdib ko. Hindi ito guni-guni. Hindi ito kalokohan. Si Alona, buhay siya. At binabalikan niya kami. Niyaya ko si Dennis sa isang mamahaling restaurant para pag-usapan ang lahat. Dennis, kailangan nating gawin ang isang bagay. Buhay siya. Hinahabol niya tayo. Pero si Dennis, tulala lang, umiinom. Anong gagawin natin, Marga? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Mas takot pa sa akin. Hindi na niya kayang isipin ng maayos. Ang lalaking ito na pinangarap kong makuha, ngayon ay isang basag na lalaki. At ito ay dahil kay Alona. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang bawat tunog ay nagpapakaba sa akin. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Lumapit ako sa bintana. Tinignan ang ilaw ng mga kabahayan. Nag-iisa ako sa takot na ito. Biglang may kumalabog sa labas ng bintana. Isang malakas na tunog. Napasigaw ako. Pagtingin ko, wala. Pero sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kama ko, may nakita akong bagong bagay. Isang lumang litrato ni Alona. Nakangiti, hawak ang braso ni Dennis. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe sa pulang tinta. Ako ang iyong anino. Hindi ka makakatakas. Mes, sa loob ng isang linggo, halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang dating Alona, na mahinahon at mapagmahal, ay napalitan ng isang Alona na puno ng determinasyon at sa kaibuturan pait. Bawat hakbang ko sa plano ay pinag-iisipan ng mabuti. Bawat detalye, bawat epekto. Alona, sigurado ka ba talaga rito? Tanong ni Lena, ang matalik kong kaibigan, habang pinapanood namin sa monitor ang footage ni Marga na nagpapanik sa kanyang kondo. Si Lena, na isang henyo sa tech at may background sa cybersecurity, ang aking utak sa likod ng operasyon. Kung wala siya, imposible ang lahat ng ito. Kailangan, Lena? Sagot ko, mahina. Kailangan nilang maramdaman ang takot na naramdaman ko, ang sakit ng pagtataksil. Bumuntong hininga si Lena. Alam ko pero delikado ang ginagawa mo. Baka bumalik sa iyo ang lahat ng ito. Alam ko. Araw-araw, binabagabag ako ng takot na yon. Lalo na nang bisitahin ko ang puntod ko, ang pekeng puntod na kinalalagyan ng pangalan ko. Nakita ko ang mga magulang ko, tumatangis. Ang kapatid ko tahimik na nagdarasal.
Naramdaman ko ang kurot sa puso ko. Gusto ko silang yakapin, sabihing buhay ako. Pero hindi ko magawa. Hindi pa. Hindi hanggat hindi ko natatapos ang sinimulan ko. Hindi ko kayang bumalik sa kanila ng ganito. Sabi ko kay Lena, ang tinig ko ay may bahid ng pagod. Kailangan kong tapusin ito para sa sarili ko. Naintindihan ako ni Lena. Pinili niyang samahan ako sa landas na ito kahit labag sa kalooban niya minsan. Okay, Alona, susuportahan kita. Pero mag-ingat ka. Laging may limitasyon ang lahat. Ang susunod kong target ay ang negosyo ni Dennis. Sa tulong ni Lena, nagawa naming magtanim ng mga maliliit na aberya sa kanilang system. Hindi ito magiging dahilan para bumagsak agad ang kumpanya, pero sapat para mawalan si Dennis ng mahalagang kontrata. Ito ang huling kuko sa kabaong ng kanyang reputasyon bilang isang mapagkakatiwalaang negosyante. Nakita ko sa camera footage ang pagmumura ni Dennis sa kanyang opisina. Ang paghagis niya ng mga papel sa galit. Si Marga, nasa tabi niya, pilit siyang kinakalma pero halatang naiirita na rin. Nagkatinginan sila ng masama. Ang pagitan nila, unti-unting lumalawak. May satisfaction sa akin na makita yon. Ang bawat lason na inilabas ko ay dahan-dahang lumalason sa kanilang relasyon. Alona? Biglang sabi ni Lena. Ang boses niya ay seryoso. May nakita akong kakaiba. May nag-attempt na i-hack ang server natin. Hindi gaanong skilled, pero may nagtatangka. Natigilan ako. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi ito si Dennis o si Marga. Sino? Sinusubukan nilang alamin kung sino ka. Dagdag ni Lena. Hindi lang tayo ang naglalaro sa dilim. May iba pa. Ang pakiramdam ng pagiging inosenteng biktima ay biglang napalitan ng kaba. May kaaway na hindi ko kilala. May nagmamanman. Hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa akin. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumapang sa aking likod. Lena, kailangan nating mag-ingat. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Maging handa tayo. Hindi pa ito tapos. Ang bawat bote ng alak ay parang pinto sa isa pang dimensyon kung saan si Alona ay buhay pa, nakangiti. At ang buhay namin ay perpekto. Pero sa tuwing magigising ako, bumabalik ako sa impyernong ito. Ang impyernong ako mismo ang gumawa. Dennis, kailangan nating pag-usapan to. Sigaw ni Marga habang nakatayo ako sa harap ng bar cabinet ko, hawak ang pangatlong baso ng scotch. Anong pag-uusapan? Na sinisira natin ang isa't isa? Hindi ko na maintindihan kung ano ang nangyayari. Ganti ko, tinignan siya ng masama. Ang ganda niya, oo. Pero ngayon, ang bawat salita niya ay nagpapataas lang ng inis ko. Ang trabaho mo, Dennis, unti-unting nawawala. Pati ako, apektado. Ang dami kong nawalang endorsement dahil sa mga bali-balita na may multo na humahabol sa atin. Napatawa ako ng mapait. Multo? Ikaw ang mas nakakatakot kaysa sa multo, Marga. Ang mga regalo na dumarating, ang mga tawag, ang pagkawala ng kontrata ko. Hindi ito nagkataon lang. Nagsimula kaming magkasagutan. Bawat salita, masakit. Bawat tingin, puno ng pagdududa. Ang aming relasyon na binuo sa kasinungalingan at pagtataksil ay unti-unting nagkakalasog. Hindi na ang dating Marga ang nakikita ko. Ang dating matamis na Marga na handang gawin ang lahat para sa akin, ngayon ay isang babaeng puno ng galit at takot. Umalis ako, nagmaneho ng walang direksyon. Gusto kong tumakas, pero saan? Saan ako pupunta kung saan hindi ako hahabulin ng konsensya ko? Nang gabing iyon, matapos ang ilang bote ng beer sa isang bar, umuwi ako. Walang ilaw, walang Marga. Tulog na siguro o umalis. Hindi ko na rin sigurado kung anong mas gugustuhin ko. Nahiga ako sa kama, pikit ang mga mata, pero hindi dumating ang tulog. Ang bawat anino sa kwarto, bawat kaluskos, ay nagpapaalala sa akin ng takot. Ang takot kay Alona. Biglang,
Isang malamig na kamay ang dumampi sa pisngi ko. Napamulat ako. Si Alona. Nakatayo siya sa tabi ng kama, nakasuot ng puting damit, ang buhok niya ay nakalugay, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Dennis, bakit?" Bulong niya. Napasigaw ako. Tumayo, pinagpapawisan. Bangungot. Isa na namang bangungot. Pero ramdam ko pa rin ang lamig ng kanyang kamay. Ang lamig ng kanyang tinig. Ilang araw pa ang lumipas. Ang sitwasyon sa opisina, lumalala. Ang mga empleyado, nagsisimulang magbulungan. Ang mga investors, nawawalan ng tiwala. Pakiramdam ko, unti-unting gumuguho ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang araw, habang naglilinis ako sa aking wallet, may nahawakan akong kakaiba. Isang litrato, lumang litrato namin ni Alona, noong umpisa pa lang ng relasyon namin. Nakangiti kami, puno ng pag-asa, puno ng pagmamahalan. Ang Alona na simple, ang Alona na mapagmahal, ang Alona na ibinigay ang lahat sa akin. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa sulat kamay ko, M.U. Anseloon U.M. Ang mga salitang yon, na dati puno ng pag-ibig, ngayon ay parang patalim na bumaon sa puso ko. Naalala ko ang lahat, ang bawat tawa, bawat luha, bawat pangarap na binuo namin. Lahat, sinira ko sa isang iglap, sa isang halik, sa isang kasinungalingan. Nagmulat ako. Naramdaman ko ang bigat ng pagkawala. Hindi lang si Alona ang nawala. Ang dating ako, ang dating Dennis ay nawala na rin. Ang huling tingin ko sa litrato. Ang Alona na yon, nakangiti. Ang tunay na Alona, ang babaeng sinaktan ko. Ang pagbagsak ni Dennis at Marga ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang kaligayahan na akala ko'y mararamdaman ko. Bagkus, mayroong bahid ng pagkabahala. Isang pagdududa na nagsasabing may kulang. O kaya may sobra. "Alona, napanood mo ba ang balita?" Tanong ni Lena sa akin sa video call. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Anong meron?" Tanong ko. Kinakabahan. Si Mang Tonyo, ang dating caretaker ni Dennis sa resort nila sa Batangas, namatay. Accident daw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Mang Tonyo, siya ang nagbigay sa akin ng mga ebidensya ng pagtataksil ni Dennis at Marga. Siya ang nagpadala ng video ng halikan nila sa beach. Siya ang pinagkakatiwalaan ko. Accident? Lena, imposibleng accident lang iyon. Alam niya ang lahat ng sikreto ni Dennis. Oo nga, Alona. Pero ang report, banggaan lang ng motor. Walang foul play. Hindi ako makapaniwala. Ang aking plano ng paghihiganti ay tila nagkakaroon na ng hindi inaasahang epekto. Hindi ko sinasadyang may madamay na inosenteng tao. Ang bawat salita ni Lena ay tumatagos sa puso ko. Isang tao ang namatay dahil sa paghahanap ko ng hustisya o paghihiganti. Lena, kailangan mong alamin kung ano ang nangyari kay Mang Tonyo. Utos ko, ang boses ko ay halos nanginginig. May iba pang gumagalaw, hindi lang tayo. Habang si Lena ay abala sa pag-iimbestiga, patuloy akong nagmamanman kina Dennis at Marga. Nakita ko silang nagkikita, hindi na para maglambingan, kundi para magplano. Ang kanilang mga mukha ay puno na ng galit at paghihinala. Naghahanap sila ng paraan para makawala sa bangungot na ito. At doon ko nakita. Isang lalaki, nakatayo sa isang sulok ng kalye, may hawak na kamera. Hindi siya miyembro ng media. Ang kilos niya ay kakaiba. Para siyang nagmamanman. Sa akin. Lena, may sumusunod sa akin. Bulong ko sa headset. Nasa labas ng tinitirhan ko. Nakuha ko ang mukha niya, Alona. Sinusubukan kong i-trace, sabi ni Lena. Ang boses niya ay nagmamadali. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Lena. Alona, may nakuha akong impormasyon. Siya ay isang private investigator at ang kliyente niya ay...
Si Dennis at Marga. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ko. Alam na nila. Alam na nilang buhay ako. Ang bawat hakbang ko ay nakita nila. Ang bawat galaw ko ay nasa palad nila. Ang bawat kilos ko para ibagsak sila ay ginamit nilang armas laban sa akin. Nagsimula ang pagpapawis sa aking mga kamay. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi na para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Nabubunyag na ako. Habang iniisip ko ang lahat, may kakaiba akong napansin sa aking secret apartment. Isang maliit na flashing light sa ilalim ng ilawan. Isang device. Isang listening device. Nilapitan ko yon. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ko. Totoo. Nandyan. May nakikinig. May nakakaalam. Nagising ako sa katotohanan. Hindi lang sila ang biktima. Ako rin. Naging biktima ako ng sarili kong paghihiganti. At ngayon, sila naman ang gaganti. Nakangiti ako nang makita ko ang litrato ni Alona. Nakuha ng aming private investigator. Buhay siya. Buhay na buhay. At siya ang nasa likod ng lahat ng bangungot namin. Ang galit na matagal kong kinimkim ay biglang nag-alab. Kasama ng isang kakaibang pagkalma. Sa wakas, alam na namin ang kaaway. At ngayon, oras na para lumaban. Kaya pala nawawala ang mga gamit ko, ang mga kontrata ko. Dahil sa babaeng yan. Sigaw ni Marga. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi na siya ang dating Marga na takot at balisa. Ngayon, isa na siyang leon na handang lumaban. Hindi na tayo magpapagulo, Marga. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Ngayon, tayo naman ang maglalaro. Aatakihin natin siya. Ibabaon natin siya sa limot. Binuo namin ang plano. Kailangan naming maipakita sa lahat na si Alona ay baliw. Na siya ang nanggugulo sa amin. Kailangan naming baliktarin ang sitwasyon. Ang unang hakbang, ipakita ang pagsisisi ko. Nag-organisa ako ng isang press conference. Sa harap ng media, nagkunwari akong basag na basag, nagdalamhati, at humingi ng kapatawaran sa kaluluwa ni Alona. Napakasakit po ang nawalan ng asawa. Sabi ko, pilit na pinipigil ang luha na hindi naman talaga totoo. At mas masakit pa po ang malaman na sa kabila ng lahat, may mga taong ginagamit ang pangalan niya para guluhin ang buhay namin ni Marga. Habang nagsasalita ako, nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mga reporter. Mula sa pagdududa, unti-unti silang naniwala. Ang pampublikong opinyon, dahan-dahang bumabalik sa panig namin. Pagkatapos ng press conference, si Marga naman ang kumilos. Nag-post siya sa social media, naglabas ng pahayag na hiwalay na kami. Hindi ko na kaya ang lahat ng stress na ito, isinulat niya. Kasama ang litrato niyang malungkot at tila pinahihirapan. Kailangan ko ng kapayapaan. Napangisi ako. Magaling. Napakagaling naming mag-asawa. Ang bawat galaw namin ay dinisenyo para lokohin si Alona, para akalain niyang nagtagumpay na siya, at para lumabas siya mula sa pinagtataguan niya. Sa tingin mo, maniniwala siya? Tanong ni Marga. Habang pinapanood namin ang mga comments sa kanyang post, karamihan ay nakikisimpatya sa kanya. Maniniwala siya. Sagot ko, puno ng kumpiyansa. Ang paghihiganti niya, ito ang kahinaan niya. Kapag naramdaman niyang nagtagumpay siya, labas siya. Sa loob ng ilang araw, ang aming drama ay naging headline. Ang mga tao nakikisimpatya sa amin. Ang bawat hakbang namin ay sinusundan. At alam kong si Alona, saan man siya nagtatago, ay nakikita rin ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, kumuha ako ng bagong cellphone. Walang koneksyon sa iba kong numero. Nag-type ako ng mensahe, isang lihim na mensahe para lang sa kanya. Alona, alam kong buhay ka. Nakita ko ang lahat ng ginawa mo. Pero hindi ito ang paraan. Kung gusto mong magkausap tayo ng harapan, mag-isa. Pumunta ka sa lumang warehouse sa Dyson Street bukas ng hating gabi.
Gusto kong sabihin sa'yo ang lahat. Gusto kong humingi ng tawad. Ako lang. Wala si Marga. Pangako. Pinindot ko ang send. Alam kong babasahin niya yon. At alam kong darating siya. Ang kanyang uhaw sa hustisya. Ang kanyang paghihiganti. Ang magdadala sa kanya sa aking bitag. Ang mensahe ni Dennis ay parang lason at gamot ng sabay. Patawad? Si Dennis, hihingi ng tawad? Ang bawat selula ng katawan ko ay nagsasabing bitag ito. Ngunit ang bahagi ng puso ko na matagal ng sugatan ay nagnanais maniwala. Ang pagnanais na marinig ang patawad mula sa kanya para sa sarili ko ay mas matindi kaysa sa takot. Alona, delikado yan, babala ni Lena. Nang ipakita ko sa kanya ang mensahe, halatang bitag. Alam ko, sabi ko, ang boses ko ay matatag kahit na nanginginig ang mga kamay ko. Pero kailangan kong harapin siya. Kailangan kong tapusin ito. Kung hindi, hindi ako makaka-move on. Naghanda ako. Hindi ako bobo para dumating ng walang depensa. May dala akong pepper spray at may nakakabit na maliit na recorder sa aking kwelyo. Inutusan ko si Lena na manatili sa malayo, handang tumawag ng tulong kung sakaling hindi ako makapagbigay ng signal sa loob ng 15 minuto. Hating gabi. Ang lumang warehouse sa Dizon Street ay madilim at tahimik. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng luma at kalawang ay lumulukob sa akin. Pumasok ako. Walang tao. Dennis? Tawag ko. Nanginginig ang boses. Ang tanging sagot ay ang echo ng aking tinig. Bigla bumukas ang mga ilaw. At doon ko sila nakita. Si Dennis at Marga. Hindi na ang dating mga mukha na puno ng takot. Ngayon, puno sila ng galit at isang kakaibang ngisi. Marga, Dennis, bulong ko. Umatras. Alona, Alona, sabi ni Marga. Lumapit sa akin. Akala mo, sino ang niloloko mo? Ang galing mong artista, ha? Ang ganda ng palabas mo. Nanginginig ang buong katawan ko. Eto na, bitag nga. Sige, sabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin, Dennis. Sabi ko, pilit na pinapanatili ang composure. I-record ko para malaman ng lahat ang totoo. Napatawa si Dennis ngisi. Record? Sino ang maniniwala sa'yo, Alona? Sino ang maniniwala sa isang baliw na nagkunwaring patay para guluhin ang buhay ng dating asawa niya? Biglang may pumasok na 2 lalaki. Malalaki ang katawan. Sila ang mga tauhan na nakita ko dati sa opisina ni Dennis. Sila ang mga nagtanim ng listening device sa akin. Kukunin niyo ang recorder sa kanya, utos ni Dennis. At siguraduhin niyo, hindi na siya makakaistorbo sa amin. Napasigaw ako. Tumakbo ako. Pero hinarangan ako ng 2 lalaki. Sinubukan kong gamitin ang pepper spray, pero masyado silang mabilis. Sinuntok ako ng isa sa kanila. Bumagsak ako sa sahig. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking ulo. Hindi na kita hahayaan pang guluhin ang buhay ko, Alona, sabi ni Dennis, lumapit sa akin. Ang mukha niya ay puno ng puot. At lalong hindi mo na magugulo ang buhay ni Marga. Naramdaman ko ang kamay ni Marga na humahawak sa aking buhok. Itinulak ako sa sahig. Tapos ka na, Alona. Ikaw na ang magiging multo ngayon. Sinubukan kong lumaban pero wala akong lakas. Nagdilim ang paningin ko. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto. Huwag kayong kikilos. Sigaw ni Lena, hawak ang baril. Sa likod niya may mga pulis. Gusto kong ngumiti pero hindi ko magawa. Naramdaman ko ang pagkawala ng malay. Ang huling nakita ko ay ang gulat na mukha ni Dennis at Marga. Nang magising ako, naramdaman ko ang matinding sakit sa ulo at katawan. Ang ilaw sa kwarto ay maliwanag. Ospital. Alona? Gising ka na? Boses ni Lena. Nilibot ko ang paningin ko. Nakita ko ang isang pulis na nakatayo sa tabi ng kama ko. May posas sa aking kamay. Miss Alona Reyes, ikaw po ay inaresto sa kasong attempted murder, harassment, at paglabag sa batas ng personal privacy.
Sabi ng pulis, ang boses niya ay walang emosyon. May karapatan kang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay gagamitin laban sa'yo. Ang bawat oras ay mahalaga. Si Alona, nakaposa sa ospital, at ang mga balita ay puro paninira sa kanya. Si Dennis at Marga, nagkunwaring biktima, habang si Alona ang itinuturo nilang salarin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin. Lena, wala na tayong oras, sabi ni Attorney Ramos, ang abogadong kinuha namin para kay Alona. Malakas ang kaso nila. May testigo silang nakakita kay Alona sa warehouse at ang ebidensya ng harassment na iniwan ni Alona ay laban sa kanya. Pero hindi nila sinabi na gumamit sila ng listening device na inutusan nila ang mga tauhan para saktan si Alona. Git ko. Kailangan natin ng patunay, Lena, at mabilis. Nagsimula akong tumakbo sa bawat sulok ng syudad. Ang bawat trace, bawat file, bawat koneksyon na ginamit namin ni Alona ay kailangan kong balikan. Ang bawat camera footage na posibleng nakuha ang mukha ng mga tauhan ni Dennis. Ang bawat digital footprint na iniwan namin. Ang pag-record ni Alona, naalala ko. Ang maliit na device na nakakabit sa kwelyo niya. Nagmamadali akong bumalik sa warehouse. Sa tulong ng pulisya, nahanap namin ang device. Ito ay sira, pero may pag-asa pa. Dinala ko yon sa isang expert para ma-recover ang data. Oras ang kalaban namin. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bawat sandali, ang bawat hininga ay para kay Alona. Kung hindi ako magtatagumpay, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Araw ng pagdinig, puno ng tao ang korte. Ang mga magulang ni Alona, naroon. Balisa. Si Dennis at Marga, nakaupo sa kanilang upuan. Mayabang, nakangisi si Marga sa akin. Nagsimula ang pagdinig. Ipinakita ng abogado ni na Dennis at Marga ang kanilang mga ebidensya. Ang mga sulat, ang mga larawan, ang testimonya ng private investigator. Lahat ay nagpapahiwatig na si Alona ay isang baliw na naghihiganti. Dumating ang turn namin. Tumayo si Attorney Ramos. Your Honor, meron po kaming bagong ebidensya na magpapatunay sa inosensya ng aking kliyente, Miss Alona Reyes. Nagulantang ang lahat. Nagbulungan ang mga tao. Napakunot ang noo ni na Dennis at Marga. Ipinatugtog ni Attorney Ramos ang audio file. Hindi ito ganap na malinaw dahil sa pinsala ng recorder, pero ang mga boses ni na Dennis at Marga at ang kanilang pagpaplano na saktan si Alona ay naroon. Ang mga utos ni Dennis sa kanyang mga tauhan, ang pagtawa ni Marga habang sinasaktan si Alona. Sunod, ipinakita namin ang CCTV footage mula sa kalapit na tindahan kung saan makikita ang pagpasok ng mga tauhan ni Dennis sa warehouse at ang kanilang paglabas na may dalang mga gamit na posibleng ginamit para sa pagtatago ng ebidensya. At higit sa lahat, Your Honor, sabi ni Attorney Ramos, ang pagpasok ng isang individual sa apartment ni Miss Reyes at pagtanim ng listening device ay isang malinaw na paglabag sa kanyang privacy at isang patunay na sila ay may intensyong saktan siya. Naging magulo ang korte. Sinubukan ni na Dennis at Marga na magprotesta, pero huli na ang lahat. Ang kanilang mga kasinungalingan unti-unting nabubunyag. Ang huling ebidensya ay isang testimony mula sa isang kasamahan ni Mang Tonyo na nagsabi na si Mang Tonyo ay nakatanggap ng mga banta mula sa mga tauhan ni Dennis bago siya namatay. Ang hukom, matapos pakinggan ng lahat, ay nagbigay ng desisyon. Si Alona, itinuring na inosente sa lahat ng Si Dennis at Marga, inaresto sa mga kasong attempted murder, obstruction of justice at iba pang krimen. Nakita ko ang mukha ni Dennis at Marga. Ang dating yabang ay napalitan ng matinding gulat at takot. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Nang makalabas si Alona sa korte, niyakap ko siya ng mahigpit. Nagtagumpay tayo, Alona. Pero sa kanyang mga mata, walang galak, walang paghihiganti.
Tanging pagod at isang katanungan ang nakita ko habang tinitignan niya sina Dennis at Marga na iginagapos, "Ngayon, ano na?" Ilang buwan na ang lumipas mula nang matapos ang bangungot. Si Dennis at Marga, nakakulong, naghihintay ng kanilang sentensya. Ang kanilang pangalan, nakalantad sa lahat ng balita. Simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maramdaman ang inaasahan kong kalayaan o kagalakan. Mayroong malaking butas sa dibdib ko. Bumalik ako sa bahay namin ni Dennis. Ang bahay na puno ng alaala. Ang mga tawa, ang mga plano, ang mga pangako. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang kusina kung saan ako nagluto ng paborito niyang sinigang. Ang sala kung saan ko siya hinihintay. Ang kwarto kung saan namin binuo ang aming mundo. Dahan-dahan kong nilibot ang bawat silid, nag-iimpake ng mga gamit. Hindi na ako si Alona na naninirahan dito. Kinailangan kong magpaliwanag sa aking mga magulang. Mahirap. Ang sakit ng mawalan ng anak at pagkatapos ay malaman na buhay ito at dumaan sa matinding laban ay halos hindi nila makaya. Ngunit sa huli, naintindihan nila. Niyakap ako ni Mama, umiiyak. Ang mahalaga, buhay ka anak. At ligtas ka na. Ibinenta ko ang lahat. Ang bahay, ang mga shares sa kumpanya ni Dennis, lahat ng koneksyon sa nakaraan ko. Kailangan kong simulan muli sa isang lugar kung saan walang anino ng nakaraan. Isang lugar kung saan hindi ako si Alona na biktima o si Alona na naghiganti. Nagpaalam ako kay Lena, ang aking bayani. Salamat, Lena. Hindi ko magagawa ang lahat ng wala ka. Niyakap niya ako ng mahigpit. Basta maging masaya ka, Alona. Iyon lang ang gusto ko. At lumipad ako. Lumipad ako palayo sa Pilipinas, palayo sa mga alaala. Ang aking destinasyon, Paris, ang siyudad ng pag-ibig. At ngayon, ang siyudad ng aking bagong simula. Ang Eiffel Tower ay nagliliwanag sa gabi. Mas maganda kaysa sa anumang larawan. Naglalakad ako sa tabi ng Seine River. Ang lamig ng hangin ay nakakapagpagaan sa puso. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin sa lupa. Naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Nasa isang cafe ako, umiinom ng kape. Habang pinagmamasdan ng mga tao, nasanay na ako sa pag-iisa. Pero ngayon, hindi na ito malungkot. Ito ay mapayapa. Pwede ba akong umupo rito? Napaangat ako ng tingin. Isang lalaking Pranses, may magandang nangiti, nakatingin sa akin. Hindi ko inaasahan. Ngumiti ako. Oo, sige. Nagsimula kaming mag-usap. Siya ay isang manunulat. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga paglalakbay. Nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Hindi ko kailangan magpanggap. Hindi ko kailangan ikwento ang nakaraan ko. Sa isang sulok ng isip ko, naaalala ko sina Dennis at Marga. Ang kanilang pagbagsak, ang kanilang pagkawala ng lahat. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ko ang isang kurot. Hindi awa, kundi pag-unawa. Naramdaman ko ang kalungkutan sa kanilang kapalaran. Hindi sila nanalo. Ngunit ako rin, hindi ko naramdaman ang tunay na panalo hanggat hindi ko sila pinatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa kasalanan, kundi pagpili na huwag nang hayaang sirain nito ang iyong buhay. Ang lalaking Pranses ay nagtanong, "Para kang malalim ang iniisip, okay ka lang?" Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. "Oui, je suis bien," sagot ko. Okay ako. Sa wakas. Bumalik ako sa aking apartment. Ang puso ko ay puno ng bagong pag-asa. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-type ako ng mensahe para kay Lena. Isang maikling mensahe, puno ng kahulugan. Sa wakas, natagpuan ko na ang aking bagong umaga. Dito sa Paris, natagpuan ko ang kapayapaan. Natagpuan ko ang kalayaan. At natagpuan ko ang pag-asa. Sana ay maging masaya ka rin, aking kaibigan. Pinindot ko ang send.
Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa bintana, sa nagliliwanag na Eiffel Tower. Ang buhay ay patuloy. At ako, si Alona, ay handa nang harapin ang bagong kabanata. Hindi na isang biktima, hindi na isang naghihiganti, kundi isang babaeng buo, handa nang magmahal muli at handang mamuhay ng may kapayapaan.